Ito po, ulitin ko lang para lang maintindihan ng karamihan. Ito pong nangyayari, mga kababayan, dito sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi lamang laro ng impeachment. Hindi lamang ho ito laro ng impeachment. Laro din ho ito ng propaganda. At dahil laro ho ng propaganda, mga konsyero, yung mga actors, I call them actors for lack of a better term, yung mga taong involved, yung mga actors, dapat dimetro din ang kanilang mga galaw. Tingnan niyo si Sara. Sobrang dimetro na ng kanyang galaw ngayon. Hindi niyo na siya nakikita na nagpapa-interview halos. Bihira na siya magpa-interview. At lahat ng kanyang public appearances, mga konsero, all smiles. Yayakap sa mga senior. Pansin niyo, yayakapin niya yung mga senior. Mga isa, dalawang senior citizen. Bakit? Kasi alam niyo, mga kotsero, alam kasi ng team, ng PR team ni Sara Duterte, na mas maraming mga senior ang naniniwala kay PBBM. Dahil karamihan ng loyalists ay senior. Inabot nila yung panahon kasi ni Apo Lakay. So, para mapalawak mo yung impluensya hanggang sa senior, dadrama ka na involve ang senior sa mga ano mo, sa mga proyekto mo, sa mga gusto mong i-reach out. Yayakapin mo sila. Oh, di ba? Puro ganun. Pansinin niyo, mga kotsero. Ganun ang ano ngayon. Ang drama ni Sara Duterte pagdating sa politika, pag bata, pag medyo mga bata yung audience, selfie. Pag may matanda siyang nakita, lalapit siya tapos yayakapin niya. Yun yung drama niya ngayon. Okay, pag-usapan ngayon natin to. Kasi kahapon, mga kotsero, meron hong balita. Ano ho yung balita? Ang balita ay ito. Related pa rin ito kay Chis Escudero. Pero ito sa impeachment. No special session request for impeachment trial, sinabi po ni Chis Escudero. Requesting the President to convene the Congress for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte is off the table insofar as the Senate is concerned. So, yun nga ang sinasabi niya. Hindi raw siya maghihingi ng special session. Senate President Francis Chis Escudero has repeatedly said that calling a special session during the congressional break should only be done for urgent legislation, excluding impeachment. However, he added that Congress would comply if the President calls for a special session. Actually, mga kotsero, kung parang ano to parang pasahan to ng bola Kasi alam naman natin, si Presidente, hindi yan hihingi ng special session. Bakit? Kasi mga kotsero, kapag siya humingi ng special session, parang ang pangit tingnan. Siyempre ko yung Presidente. Tapos merong sitting Vice President na in-impeach ng Congress, ng Kamara pala, di pala buong Kongreso, ng Kamara de Representantes. Tapos, all of a sudden, ikaw rin ang mag-uutos ng impeachment court. Parang pangit, di ba? Parang, kung kayo yung nasa posisyon ni PBBM, anong gagawin niyo? Ako, most probably, kung ako nasa posisyon ni PBBM, wala rin akong gagawin. Hindi ko papakailaman yan. I will not even touch that with a 10-foot pole. Ibig sabihin, hindi ko talaga papakailaman yan. Kasi, ako yung tatamaan. Ako yung pagsasabihan ng taong bayan na, ikaw pala talaga may gusto mong ipa-impeach si Sara. Gusto mong i-perpetuate ang iyong sarili sa kapangyarihan. Anong sunod? Charter change naman? Tatanggalin mo na ang term limits, etc. Diyos ko, iniisip ko pa lang yung mga fake news na lalabas. Diyos ko, ang dami-dami. At understanding how the DDS mind works, diyan papunta yan. For sure, 100% diyan pupunta yan. It will not look good on him. Ngayon, sabihin na natin, naduduwag si Presidente? Sasabihin ng DDS yan. Si Bongbong Marcos, ayaw niyang ipa-impeach si Sara Duterte kasi alam niyang malakas. Ganun din naman ang ending nun Huwag natin kalimutan, mga kotsero, na ang ginagalawan ng Presidente, na ginagalawang mundo ng Presidente ay mundo ng politika. Sa mundo ng politika, pag madali kang maudyok, ikaw talo. Dali ka ma-udyok Hindi ka pwedeng basta-basta mag-react. Hindi ka dapat reactive. Medyo dapat makapalambalat mo dyan. Dapat kontrolado mo yung naiinis ka, nagagalit ka, napipikon ka sa sinasabi ng mga tao, pero dapat kontrolado mo yung actions mo after. It's valid and it's understandable. But, yung actions mo pagkatapos, dimetro yan, mga kotsero. Sukat na sukat dapat yan. Hindi ka pwedeng umakto ng labis, hindi ka pwedeng umakto ng kulang. And ganoon din po ang nangyayari ngayon dito sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Ito po, ulitin ko lang, para lang maintindihan ng karamihan. Ito pong nangyayari, mga kababayan, dito sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi lamang laro ng impeachment. Hindi lamang ho ito laro ng impeachment. Laro din ho ito ng propaganda. At dahil laro ho ng propaganda, mga kotsero, yung mga actors, I call them actors for lack of a better term, yung mga taong involved, yung mga actors, dapat dimetro din ang kanilang mga galaw. Tingnan niyo si Sara.
Sobrang Demetro na ng kanyang galaw ngayon. Hindi niyo na siya nakikita na nagpapa-interview halos. Bihira na siya magpa-interview. At lahat ng kanyang public appearances, mga konsero, all smiles. Yayakap sa mga senior. Pansin niyo, yayakapin niya yung mga senior. Mga isa, dalawang senior citizen. Bakit? Kasi alam niyo, mga kotsero, alam kasi ng team, ng PR team ni Sara Duterte, na mas maraming mga senior ang naniniwala kay PBBM. Dahil karamihan ng loyalists ay senior. Inabot nila yung panahon kasi ni Apo Lakay. So, para mapalawak mo yung impluwensya hanggang sa senior, dadrama ka ng involve ang senior sa mga sa mga proyekto mo, sa mga gusto mong i-reach out. Yayakapin mo sila. Oh, di ba? Puro ganun. Pansinin niyo, mga kotsero. Ganun ang ngayon. Ang drama ni Sara Duterte pagdating sa politika, pag medyo mga bata yung audience, selfie. Pag may matanda siyang nakita, lalapit siya tapos yayakapin niya. Yun yung drama niya ngayon. The approachable Vice President. Yun ang kanyang drama. Napaka-approachable naman ng Vice Presidente. Tingnan nyo naman ang Vice Presidente natin. Mapagmahal sa senior citizens. Ganyan talaga ang Vice President natin, etc. etc. Ganon. Pag-uwi pa bola, guys. Hindi ko yun totoong pagkatao niya. That is manufactured by the fake news company known as the Duterte one-man fake news company. Yun ang drama niya. It's part of the act. Demetro si Sara Duterte. Si PBBM, Demetro din ang kanyang mga galaw. Tingnan nyo, ano ang kanyang galaw? Hindi ako maikailam. Hindi ko papakailaman yan. Yun din ang kanyang galaw. Demetro din. Sukat yan. Hindi pwede hindi sukat yan. Si Chis Escudero, Demetro din. Ang problema lang kay Chis Escudero, yung metro niya, hati sa dalawa. May metro papunta kay PBBM, may metro papunta kay Sara. Bakit? Kasi yung metro niya papunta kay Sara, yung kanyang galaw na sukat, kailangan hindi niya mabigyan ng bala etong partido ni Sara Duterte. Binanggit na niya yan sa mga interview niya. Pag ko bibigyan ng bala ang nasasakdal para dalhin ang Senado sa Korte Suprema. Yun yung isa niyang galaw kay Sara Duterte. Ang galaw naman niya kay PBBM is hindi siya pwedeng maglabas ng komento na masyadong malayo sa executive. So, kailangan yung salita niya sa administrasyon friendly pa rin without turning off the administration. So, medyo mahirap yung posisyon na yun. I don't envy sa SP Chis Escudero sa kanyang posisyon ngayon. Mahirap. I-balancing act yan. Napakahirap niyan. Kaso mo, mga kotsero, ang problema, eto, dahil nasa balancing act siya ngayon ang nagiging target ng both camps. Lalo na ng mga kampo na interesadong tanggalin si Sara Duterte. Kasi, syempre, right now, sa ngayon, mga kotsero, and you have to understand it from this perspective. Sa ngayon, ang gigil kay SP ay yung mga pro-impeachment. Kasi wala pa eh. Pero, pag nag-convene na yung impeachment court, sino ngayon na magagalit kay Chis Escudero? Sino ngayon na magagalit? Sino ngayon ang bibira kay Chis Escudero? Eh di yung FNF, yung fake news factory ng mga Duterte. Yun naman na yun. So, until ongoing itong impeachment process na to, si Chis Escudero will always be caught in between a rock and a hard place. Either way, mababati ko siya. Dinala na nga siya sa Supreme Court eh.